Nagbabalik po ang saganang mamamayan at gaya ng aming pinangako sa inyo, panahon na po natin at ngayon ho ay ngayon na ako nakapansin na napuno ang ating studio para tayo noontime show. Ano? Maraming supporter na kasama. Kasama po namin sa studio live si Senador Bongbong Marcos, tumatakbong Vice President. Magandang umaga po. Magandang umaga sa lahat ng mga nanonood. Magandang umaga po sa inyo lahat. Halos 7 na pong araw ho ang kampanyahan pero napansin namin hindi po nagbago ang kutis ninyo. Pero gumanda ho katawan niyo, Senator Bongbong. Ano po ba ang naging sekreto niyo sa loob ng 7 na pong araw? Ay, wala. Sinasabing nasunog ako. Sabi ko, hindi lumabas lang yung tunay na kulay ng Ilocano. Yun ho. Kaya't, at namayat ng konti, pero ganyan naman lagi ang kampanya. Laging very busy at saka hectic. Kaya't, siguro yan ang side effect ng kampanya. Pero mabuti naman at magandang naging takbo ng kampanya at magandang pagtanggap ng ating mensahe ng pagkakaisa. Oo nga po, mula nung campaign period hanggang ngayon, malapit na ang eleksyon, ay mukhang hindi ho kayo nawawala sa top 1 sa survey. Ibig mo sabihin ay confident na kayo na talagang after ng eleksyon ay kayo po ang mahalal na Vice Presidente? Naku, mahirap yung maging masasabihin na maging confident dahil marami pang gagawin. Kailangan pa rin bantayan ng boto. Kailangan pa rin natin na tiyakin na lahat ng bumoto ay tama ang pagkabilang ng kanilang boto. Sana na umaasa pa rin tayo na magkakaroon ng maayos at mapayapa at kapani-paniwalang resulta sa proseso ng halalan. Kaya importante pa rin dahil nakakabahala dahil meron din tayong naririnig ng mga report na galing sa overseas voting na nagkakaabirya yata kung minsan at yung mga ibinoboto ay iba ang lumalabas. Kaya pinatitignan namin na mabuti ito at hinihingi namin sa COMELEC na pag-aralan para alamin kung anong nangyari at kung anong dapat gawin para hindi na maulit. Kaya hindi pa tapos ang boxing ika nga. At kung sabihin sa English, it's not over till it's over. Kaya tuloy-tuloy pa rin ang aming pag-uusap sa ating mga kaalyado, sa ating mga supporter, sa ating mga watcher. Binubuo natin yung sistema ng mga watcher para magandang pagbantay at kinakalat nga namin ang mga kaalaman na kailangan ng botante para maging maayos ang pagboto. Pero may chance ho kayo o kaya pagkakataon na ma-double check po yung mga complaint, lalo na po yung nasa Hong Kong na kayo daw po atang pangalan na ibinoto pero ibang pangalan ang lumalabas sa resibo nila. Yun na nga nangyayari at tinatawag sa amin na nila pagka boboto nila ng Marcos na iba nang pinupunta ng boto. Pero hindi maaari basta kwento-kwento lamang. Kailangan gumawa ng statement, kailangan gumawa ng affidavit para naman maibigay natin yung ebidensya sa COMELEC, sa Smartmatic, sa DFA para malaman kung paano nangyari ito. Kung ito'y pagkakamali lang ng botante o may problema dun sa machine o hindi tama ang pagka-operate ng makina nung kung sino man, kailangan lang malaman kung ano ba talagang nangyari at tingnan natin na tiyakin natin na hindi na maulit. Sa mga nagdaang debate ay pinanood po kayo ng taong bayan at ang isa ko sa nakatawag ng pansin sa marami ay yung pagpili nyo na maging secretary na lamang ng Department of Labor. Kung papayagan ng presidente. Dahil sa tingin ninyo ay mas maraming tulong ang maibibigay ninyo sa publiko kung ito ang hahawakan yung posisyon. Ito po ba'y talagang o ito lang naisip nyo noong panahon ng debate? Dahil hindi, tinitignan ko ano bang problema? Ano bang problema na hinaharap ng ating mga kababayan? Ano pinakamalaking problema siguro ay kakulangan ng trabaho. Dahil sa kakulangan ng trabaho, maraming mahirap. Dahil maraming mahirap, mataas ang krimen, mataas ang sumusubok ng illegal na droga, lahat hindi nakakapasok sa eskwelahan. Maraming effect yung dahil sa mahirap. Yung mahirap, ang pinakamainam na paraan para mas mabawasan ang kahirapan sa Pilipinas ay magkaroon ng mas dumami ang trabaho dito. At kung sana naman kung tayo maging matagumpay sa pagdagdag ng trabaho,
trabaho, ay baka naman yung ating mga OFW na nagsasakripisyo sa ibang bayan, maibalik na natin dito para sila nandito sila kasama ng kanilang mga mahal sa buhay. Pero siguro sa long term yun. Sa short term, 5,000 Pilipino ang umaalis sa Pilipinas araw-araw Tama po kayo, para araw-araw maghanap po ng yan. trabaho. At itong taon na ito, mag-graduate tayo ng 1.2 million na graduate. Wala naman tayong katumbas na 1.2 million na trabaho nag-aantay para sa kanila. Kaya kitang-kita, maliwanag na napakalaki ng problema ng kakulangan ng trabaho. Kaya siguro, yan talaga, kaunti lang ang ating magawa na pagandahin ang sistema, palawakin ang ekonomiya, paabutin ng mga yaman na sinasabing dumadating dito sa Pilipinas, paabutin natin sa mga mahirap, mga maralita, at dito makikita natin napakalaking bagay kaagad. Marami na kaagad ay matutulungan, malaking pagbabago kaagad ang mararamdaman. At mabibigyan na ng pansin at masimula na natin bigyan ng solusyon itong problemang itong kakulangan ng trabaho. Pero so isabihin para sa inyo hindi tama o hindi buong katotohanan yung sinasabi nilang kung walang kurap, walang mahirap. Yun yung ata ang battle cry na kasalukuyang administrasyon Pero sa inyo po, dapat trabaho para walang maghihirap. Well, talaga naman hindi naman maaari kung wala kang gagawin. Kung wala kang trabaho, kung wala ka rin, mahirap ka pa rin. Tama po. Kaya marami namang kasama diyan sa sistemang yan, sa prosesong yan. Ay kailangan yung training ng ating mga manggagawa, yung proteksyon sa ating mga manggagawa, yung suporta na binibigay natin sa ating mga OFW. Apo. Lagi natin sinasabi, sila ang bagong bayani. Pero kung apihin naman sila sa airport, bubuksan yung kanilang balikbayan box, may tanimbala, kung ano-ano mga nangyayari, hindi naman, parang hindi sumusunod doon sa ating laging sinasabi na bagong bayani. Pangalawa doon, pag nangangailangan ng tulong, yung DFA naman, wala silang magawa dahil pinutulhin natin yung budget nila. Kahit gusto nilang tumulong, at alam ko naman yung mga DFA natin talagang nandyan para tumulong sa ating mga kababayan, wala silang masyado magawa. Dahil halimbawa, magkaroon ng kaso yung isa, kailangan mo kumuha ng abogado doon sa lugar na yun. Usually yan, syempre malaking ibabayad mo dyan pagka ganyang klaseng sitwasyon. Kahit yung mga ganyan nga, hindi natin, yung iba yung sinasabi natin doon sa ating ginagawa. Kaya kailangan pa rin natin talagang gawin ang mga solusyon at ipatupad ang mga solusyon na hindi lang natin pinag-uusapan, kundi talagang maramdaman ng tao na may pagbabago. So yung Department of Labor talagang personal choice niyo po yun. First choice niyo po, Senator Bongbong. Well, sa aking palagay, ako naman handa naman akong tumulong kahit saan. At siguro naman sa karanasan ko, sa pinagdaanan ko, sa paninilbihan ko, kahit naman siguro kaya kong tumulong. Ang sinasabi ko lamang, dyan ko nakikita ang pinakamalalaking problema. Ayun. Kaya yan ang talagang dapat bigyan ng pansin. Ang iba kasi DSWD ang gusto Sa mga nakalipas na history, di ba? Gusto DSWD Baka siguro dahil iniisip ng yung susunod na halalan. Ayun, nga naman. Para siyempre, pogi points yun di ba? Lagi ka namimigay ng kung ano, lagi ka nakakatulong. Maganda rin yun. Pero sa akin palagay ay unahin natin yung sistema. Tama. Dahil para sana hindi na umabot sa ganun, na mahirap, na kailangan ng DSWD para tumulong. Sana, kung talagang maging maayos ang patakbo ng ekonomiya, hindi na biktima ang ating mga mamamayan, hindi na biktima na kailangan tulungan ng DSWD. Ang tangi pong ibinabati ko sa inyo sa mga nakaraan hanggang ngayon ay kung yung ibang mga kandidato sa pagkapresidente, ang daming lumalabas na kung ano-anong aligasyon Pero sa inyo, wala kaming nababalitaan, kundi yung history lamang ninyo. Yung never again to the Marcoses. Pero hanggang ngayon nata, malapit na eleksyon, wala pa silang inilalabas na anumang laban sa inyo, kundi yun lang. Sa tingin ninyo, ay may sa susunod na mga ilang araw, meron pa silang sabihin na nating pasasabugin na aligasyon laban sa inyo po? Palagay ko, hindi ko sinasabi imposible. Pero ano ba ngayon? Martes na ngayon at 6 na araw bago yung halalan.
Kaya nga, hindi naman tayo nagre-relax. At kung meron man ganyan, na meron na naman bagong aligasyon, o kung ano man ang issue na bubuhayin, nakahanda naman tayong sagutin lahat yan. Lahat naman ng, yung buhay ko naman, nakabuklat naman ang record ko lahat. Wala naman akong tinatago. Kaya't kung ano man ang kanilang tatanong kung ano man ang kanilang magagawing issue, buwan loob ko na maisasagot natin yan, may papaliwanag na mabuti na wala namang nangyaring katiwalian o pagkakamali o yung mga ganyan, yung mga kung ano man ang issue na nabubuksan. Ang nakakalungkot lang mismo ang Pangulo natin ang nagsasabi nito Sabi na, para bagang isang sugat na lalagyan yung tinatapik-tapik, na para bagang magalit ang tao sa inyo bilang miyembro ng pamilya Marcos. At ang nabanggit po ng Pangulo, gagawin ko ang lahat. Mabigat na payag na. Huwag lang makatungtong yan dito sa Malacanang. Wala. Unang-una, pinapaalala ko lagi, yung tinatakbuhan ko, Vice Presidente. Saka kung nagpalas kayo mag-opisina, hindi Kaya sinasa hindi pupunta sa Malacanang. Hindi naman yun ang tinatakbuhan ko. Kaya ngunit siguro hindi naman natin kinagugulat na merong bumabatikos at may oposisyon. Lahat naman ng kandidato meron yan lahat ng kandidato may supporter, may kalaban, may tinatawag na detractor, may mga kritiko. Pero yun lamang naiba sa sitwasyon ko, yung Pangulo ang namumuna doon sa lumalaban sa akin sa politika. Ito po ba saan inyong campaign manager? Hindi naman po. Hindi. Lalo ba kayo tumataas Siguro kaya naman, dahil nga, kagaya ng nabanggit ninyo, ito ay mga issue na ang totoo ay sa ama ko, hindi naman talaga sa akin. Kaya alam nyo, yung mga butanteng Pilipino ay marunong na nakakaunawa talaga at marami nga natutunan siguro sa naranasan sa mga nakaraang halalan. At nakikita naman yata ng taong bayan yan na ako naman ang aking laging binibigkas na mensahe ay unang-una, isang maliwanag na makabuluhan ng programa ng pamahalaan. Dahil ang tanong ng taong bayan, sa bawat kampanya siguro at sa bawat kandidato, anong gagawin mo para pagandahin ang buhay ko? Yun ang sinubukan kong sagutin. Ito yung mga ating gagawin. Ito yung mga ating pinaplano. Ito yung ating ipopropose. Bukod pa ron yung ating sinasabi dahil kasama na natin si Senator Miriam ay yung pagpagaling ng mga nasa gobyerno. Kailangan maging yung pinakamahusay, yung pinakamatalino, yung pinakamahabang karanasan, yung pinakamagandang record. Yun ang mga official na ilagay. Sa kaibigan lang, kamag-anak, mga ganun. Dahil nakita naman natin kung anong tutunguan ng ganyang klaseng sistema. Na meron tayo, ang dami nating official, hindi alam ang trabaho nila. Hindi mo naman sila masisisi, wala naman silang karanasan. Ba't nga naman sila linagay dyan? Kaya't maghanap tayo ng mga magagaling na sanay, na merong mga bagong iniisip na pamamaraan para ayusin ang problema kung ano man yun sa kanilang mga departamento. At ang pinaka-importanteng mensahe sa lahat ay ang mensahe ng pagkakaisa. Ang alam ko, meron kayong Unity Caravan. Yun po pinupush talaga, Senator. Dahil walang mangyayari talaga sa atin. Walang tayong ginawa kundi mamuliti ka. Kung wala tayong ginawa kundi pag-away-awayan ang ating mga kababayan. Pag nag-aaway, hindi nyo inaayos ang problema. Nag-aaway lang kayo. Ang inaantay sa atin, kami mga lingkod bayan, ang inaasahan sa atin ng taong bayan, ay gumawa ng paraan para nga, kung ano yung hinaharap na problema ng tao, ay nabibigyan natin ng solusyon at pinapatupad yung mga solusyon na yan. Yun naman ang hindi, siguro medyo parang entertainment na rin yung nagdidebate, nag-away-away. Siyempre, exciting panoorin yan. Pero
ang punot dulo nitong lahat ay kung ano ang gagawin natin para sa kinabukasan ng ating mga mamamayan, anong gagawin natin para sa kinabukasan ng Pilipinas. Yan ang mahalaga. Doon lang ako sa unity, idudugtong ko na ito. Kasi sabi nyo nga, sa debate ay puro batikusan. Tama. Sa pagkakataong ito Ay, ay... nga yan, debate, ano? Debate. Away-away. Hindi naman Oo, sa pagkakataong ito siguro ay kakaiba, ha? Yung mapapanood at maririnig ng ating mga kababayan. Tatanungin namin kayo, ano ang katangian? Ano ang magandang pwedeng masasabi niya? masabi nyo dito sa inyong mga katunggali sa pagka-vice presidente? Unahin natin, halimbawa, Gregorio Honasan. matapang. Matapang. Kegli lang. Si Antonio Trillanes, Senador Trillanes. Ganon din, matapang, buong loob. At makita mo, doon sa trabaho namin sa Senado, talagang basta't yung kanyang paniniwala, kung ano man yun, ay talagang ipinaglalaban. Silang pareho ni Senator Greg at saka si Sen. Sani. Senador Alan Peter Cayetano. Ay, yun, isa pa, talagang kung ano yung kanilang paniwala, talagang buong loob ang pagpasok niya sa yung kagaya nakita niyo sa debate, yung kung ano man yung kanyang gustong buhayin na issue, hindi niya talaga porsigido doon sa issue na yun. Congresswoman Leni Robredo. Si Congresswoman, siya very candid at saka na talagang transparent ang kanya. Kasi siya mismo ang umamin na hindi siya handa para maging vice-presidente bago siya tumakbo. Kaya nakakatuwa naman makita na siya mismo ang nakakapagsabi, nakakakita na hindi pa siya handa. Dagdag na natin yung mga presidential. Si Cheese, hindi naman si Cheese. Buti pala kinaalala nyo. Romy, buti pala Nakalimutan na namin. Oo nga po pala. Well, si Cheese talagang marunong yan at sanay sa pamahalaan at mahaba rin ang Mahaba ang mga karanasan experience at marami ng pinagdaanan. Siguro, isama na natin mga tumatakbong pagka-presidente. Oo. Ang masasabi nyo kay Marojas. Marojas, ina nga, mahaba rin ang karanasan. At meron talagang pinagpaplanuhan na niya itong pagkapangulo ng matagal. Kaya siguro meron din siyang mga iniisip na dapat gawin at sa kanyang mga programa para sa pamahalaan. Grace po. Grace po talagang, yan ay very sincere. Talagang tapat yan sa pagpaninilbihan. Kilalang-kilala niyo naman po. Ayun na naman kayo. Napunta na naman tayo dyan sa biro na yan. Nakakatawa nga. Nung lumalabas-labas nga yan sa pagka-umikot kami sa kampanya. Pero ang pagkakilala ko kay Senator Grace, siyempre bilang isang senador, naging malapit naman kami o nagkakilala kami na mabuti nung siya'y naging senador. At nakita naman natin, pagdating niya sa Senado, ay handang-handa siya kagad na magtrabaho. Duterte. Well, yan isa pa, etapang, buong loob, at saka desidido talaga siya na yung kanyang plataforma na gawin ang lahat para mabawasan ang pagbenta ng illegal na droga, na maihabol ang ating mga lumalabag sa batas, lahat ng mga kriminal. Talagang totoo naman yan at nakikita natin yung record niya sa Davao. Ihabol ko na dyan, isa pa. Senadora Miron de Pedro Santiago. Siyempre, kapartner po ninyo. Ay, wala ako sa aking pananaw. Yan ang pinakamagaling sa kanilang lahat. Tama. Hindi na sabi ni Mayor Digong, ha? Alam naman natin na siya talaga ay, kung titignan natin, yung sa sarili niyang paghusga sa sarili niya. Sinasabi niya, dapat ang tignan is academic excellence. Kung titignan man natin ang record ni Senator Miriam, wala namang nakakapantay sa kanyang academic record. Professional excellence. Alam naman natin yung trabaho ni Senator Miriam. At marami siyang mga batas na ipasa. Marami siyang nagawang lalo yung paghihiring, pag-aaral sa mga iba't ibang issue at yung mga natutuklasan niya ay talagang importante at mahalaga para sa taong bayan. At saka sinasabi yung moral excellence walang bahid ng korupsyon, walang bahid ng kung anumang yung katiwalian sa kanyang record. Kaya sa aking pananaw, kaya naman ako'y mapalad na nasama at naging partner ni Senator Miriam sa halalan. At siya na lang siguro dyan. Pangulong Noynoy Aquino. Well, siguro sincere siya, tapat nga siya. Magaling na campaign manager. Doon sa
kayo talaga. Mapapasubo ako sa, rinalagay niyo ako sa alanganin nito. Baka magalit na naman sa, paborito na nga ako ng palasyo. Mas magalit pa. Opo. Sa aking palagay, tapat ang kanyang hangarin na mabawasan o matanggal, mawala ang korupsyon. Yun lamang siguro, hindi siya masyadong natulungan ng mga nakapaligid sa Tama kanya. kayo. Ako, ang Pangulo lang. Ako sa niniwala, sincere ang Pangulo. Ako rin. Opo, oo. Ako rin. Ang At problema, sa akin, talagang tapat siya na yung anti-corruption drive. Sa palagay ko, talagang yun ang ninanais niya. At yun talaga naman ang plataforma niya. Pero yung ginawa na medyo nawala yung bisa ng kanyang anti-corruption drive dahil pinupolitika pati yung anti-corruption drive napasukan ng politika. Dahil nga maliwanag na kung ikaw ay kaalyado ng Pangulo, kahit na ikaw ay nasangkot sa ano man, Sa tambak ang paratang. hindi walang nangyayari. Pero, hindi na bale yung nagnakaw o kumuha ng pera, hindi na bale yun. Yung hindi marunong yung ginagawa, pinababayaan pa rin. Pero yung iba naman na kalaban na kalaban sa politika, nagkakaroon ng kaso, nagkakaroon ng investigasyon man lang. Kaya siguro kailangan natin tanggalin na yung kulay ng politika diyan sa mga bagay na yan, sa mga issue sa pagpatakbo ng pamahalaan.